Good afternoon mga kalapatids. Ako nga pala si Jericho Dio Cruz, breeder ng Dasmariñas, Cavite. Bali, pagdating sa management kasi ano yan pag sa breeding medyo talagang crucial kasi ano yan ang breeding hindi basta-basta ginagawa lang ng ng kumbaga pwede na. Hindi pwede yan, dapat talagang mabusisi. From the start, yung basic na dapat nang gawin is ma-perform. For example, yung mag-deworm tayo, magagamot tayo ng flashing. And then at the same time, syempre yung yung magpo-probiotics tayo. Pati yung mga natin, yung mga minerals and vitamins kailangan din yan. So, wag natin pabayaan sa ganun yung natin, yung mga breeders natin para maglabas sila ng mga healthy na inakain. So, yun yung bali mahalaga dito. And then, yung syempre yung kalinisan, yung laging malinis na tubig, patuka, kailangan natin ibigay din sa mga ibon. Okay, bali ako kasi nag-start kami, early talaga nung high school ako, no? Mahilig na talaga kami mga mag-street fight. Kami magpipinsan. Actually, ang talaga sa akin, nag-introduce sa akin ng racing pigeon, yung mga pinsan ko bali sila yung unang nagre-race sa Manila. Hanggang sa, na-adapt ko nga yung hilig namin na yun. Nadala ko dito sa Cavite. And then, nag-race ako from 2006 hanggang 2017. So, nag-stop ako after that kasi lumipat na ako sa bahay na to. So, nawalan kami ng loop na na flyers loop mula nun kasi dito sa subdivision bawal maglagay ng loop. So, syempre, mga kapitbahay masiselan. Kaya ang ginawa ko, from that year, nag-breed na lang ako and then naglipad na lang tayo sa mga one loop races. And then sa mga kaibigan na natin na malalapit sa atin, yung mga natin, mga tropa natin. Sa kanila ako nagpapalipad katulad kila Perti, yan kila Kuya Ome at sa mga iba pang mga malalapit sa atin na mga kaibigan. Bali nung nasa Manila kami, talaga napapalibutan kami nung mga masasabi natin veterano talaga, magagaling na mag-iibon. Katulad nila Mang Eddie Pineda, yan sila Mang Jun Garcia, tas sila Noel Miranda. Yan, sila Kuya Ome. Mga ko na yan, kakilala ko na yan nung nagsimula ako. Kaya parang, kumbaga sa akin, hindi ako nahirapan sa start sa simula, no? Kasi sila na yung nag-guide sa akin ng kung paano mag-start mag-ibon, kung paano yung gagawin from the very beginning hanggang sa hanggang sa kumarera ka, yung mga sistema. Tinuruan na nila ako. Kaya nung pagdating ko dito sa Cavite, ayun, na ko yun, kumbaga baon ko yung yung knowledge. Yung tinuro nila sa akin. At the same time, yung mga bloodline, hindi rin ako nahirapan kasi kumbaga magagaling na sila. And then may mga ibon ako nakukuha dati. Dati binibigyan nga lang nila ako Hindi ako talaga bumibili dati ng mahal. Kumbaga, syempre wala pa naman tayong budget nung mga time na high school tayo, di ba? So, yun, binibigyan lang tayo. Then, nililipad natin hanggang sa, yun nga, na-adapt na natin yung kung talaga yung mahuhusay na bloodline na hawak nila, na napagalaw na natin dito sa Cavite, na pa-champion na natin. Noong mga time na naglilipad ako. So, bali, ang pinakaunang trophy ko yata is yung nanalo nga ako ng first overall dito sa, sa sinaunang club dito sa Cavite. So, mga way back 2007 siguro. Tagal na rin po. So, yun siguro yung unang achievement ko nun. And then, tuloy-tuloy na yun. Halos, idol, kung hindi ako 18 years na, parang gano'n. May dalawang dekada na siguro kami nagkakalapati. Kaya, siguro, medyo kabisado na. Pero, syempre, nagkakamali pa rin. Idol. Kumbaga, hindi naman na year by year, syempre, makukuha natin yung tagumpay. May time na, tayo, na matatalo. May time na mananalo. Yun, yung natin dyan, syempre, lumilipas yung panahon. Pagaling yung mga era, yung generation. Pagaling na ng mga bago ngayon, ng mga newbies. So,
kailangan hindi ka magpakakampante kung ano lang yung meron ka. Kung kaya mo mag-upgrade, gawin mo. Kasi ano naman yun mag-aano naman yan. Kumbaga, ikaw naman din ang aanin yan sa bandang huli. Opo. Yun. So, bali, Idol, yung karera po ba dati at saka sa karera ngayon, ano po yung mga pinagkaiba nung early racing days po? Yung karera kasi dati, masasabi ko na hindi siya ganun kahirap dati. Kasi syempre, ang mga bloodline noon, mas madami yung yung mga hindi natin alam na linyada o yung tinatawag na unknown line. So, mas marami kaming kalaro dati na ganun. Na, kumbaga, kaya siguro, yung pagkapanalo noon is madali. At the same time, yung nilalaroan nating club noon is hindi naman siya ganun kalaki. Kahit sa premyo dati, kumbaga, ang premyo namin dati, pinaglalabanan namin, 100,000 lang. Opo. Tapos ang entry niyan, mga nasa 100 pesos lang, mga ganun. So, para sa akin is, mas easy dati yung karera. Unlike ngayon na, syempre, nag-evolve na rin yung mga puncher, parang, kumbaga, na rin sila So, sa ngayon, parang mas madali nang mag-inquire ng mas... mag-acquire. Madali na mag-acquire ng ibon kung kani-kanino, even international. Internationally. Local yan. Sobrang dali na maka-access ng mga magagandang linyada ngayon. Sa amin kasi dati, talagang kung wala kang magandang foundation na nagpo-produce year by year, mahirapan ka talagang manalo. Unlike ngayon na sobrang dali na kasi andyan na yung social media, yung Facebook isa yan sa sa way po talaga. Way para ma-access mo yung mga natin, mga international na idol natin, no? Parang kumbaga ang dali nang ngayon, katulad din ng FIFA. Yung mga sa Thailand Master, mga Thailand Pigeon. So, ang dali na magpauwi ng ibon ngayon. Opo. So, iba na yung ngayon, no? Kumbaga, iba na yung pigeon industry po talaga. Sobrang na siya ngayon. Sobrang, kumbaga, bukas na yung aklat sa inyong lahat. So, parang, isinubo na sa inyo lahat. So, kayo na lang sa sarili nyo yung, kumbaga, kung paano nyo i-adapt yung, ngayon, yung era ngayon, yung generation ngayon. Kasi pagdating sa veterans, nung mga unang race ko dito, mga na-experience ko, halos bilang lang sa daliri talaga yung mga veterans dito. So karamihan talaga yung mga kalaro namin ng mga panahon noon. So, yung mga yung mga bata na nagkaroon lang ng kalapate, iloload. Yun po. Mga ganun. So, syempre yun, may advantage ka na doon pagka marunong ka na agad. Yun nga, kagandahan lang kasi talaga, hindi tayo nagsimula na na zero. Kumbaga, bago tayo sumabak sa race, meron na tayong knowledge agad. Kasi naturuan na tayo ng mga kasama natin sa Manila pa lang na veterano. Doon maraming magagaling talaga. Kung gusto mo talaga ng mga highest competition sa magagandang malalaking club, yan, sa Manila ka maglaro. Maglalaro po talaga, Kasi sa Cavite, medyo rito. Medyo, alam mo, parang kalapate rito, parang showbiz. Kumbaga, mas marami pa rin pong newbie o showbiz na idol. Saka ang newbie ngayon, hindi natin masabi na na wala pa rin alam. Magagaling na rin sila actually, mga newbie ngayon. Dahil sa access sa YouTube po talaga. Napakadali na kasi lahat. Kahit sa gamot, sa sistema. Ang dami na rin vloggers, katulad mo. Marami sila natututunan. Basta depende na lang talaga sa kanila kung paano nila yun i-adapt. Ganun na lang. Basta, ang diskarte kasi, dapat gumawa ka ng sarili mong way para manalo ka. And then, from sarili mong way, matututo ka dahil, syempre, magkakamali ka Mahalaga kasi yun na i-experience mo talaga na magkamali ka para marami kang matutunan. So, yun. Basta kung ano yung nakukuha mo, tingin mo, magpapaganda ng sistema or ng ng management mo, i-adapt mo. Ngayon, yung mga hindi naman nakakatulong sa'yo, kalimutan mo na. Actually, from nung nagsimula ako, sila pa rin talaga yung mainline ko. Nagawa ko kasi, nag-i-import ako for infusing dun sa mga old lines ko na, syempre, dinevelop ko yun, yung mga old lines na yun. Ang ginagawa ko, kasi ang competition ngayon, hindi na pwede yung
na puro ka lang tibay, puro ka lang ano, yung kunat. Kunat. Opo. Kailangan meron ding bilis yung ibon. Opo. Oo. Katulad pag halimbawa ko compete ka sa ano, sa mga international like Thailand, yung mga ibon natin ano design yan sa mga superset, Opo. sa mga ganong klaseng race, Sa yung hard mga races hard po races. talaga. Oh, yan. Diyan yung design. So, kapag lumaban ka sa Thailand na yun yung hawak mo, nahirapan kang Mamumulela talaga, no? dahil sobrang hirap ng race doon. Kasi lahat ng magagaling na nag-iibon sa buong mundo nandun. Nandoon, oo. Tulad niyan, nila Ganus, nila Koopman. Koopman. Oo. Andun lahat yan, makakalaro mo. So, yung gagamitin mong ibon is para lang sa Pilipinas. Wala talaga. Kaya kailangan mo rin mag-import para makasabay ka man lang sa kanila. Opo, idol. So, ganun talaga. Kailangan kumbaga mag-upgrade ka nga.